Sir Neb, sa inyo ko po ipagkakatiwala ang sikretong ito ng mga magulang ko. I-share ko po sa inyong channel ang kwento, pero hindi ko sasabihin ang totoo naming mga pangalan at ang pagkakakilanlan, pati na rin ang mga lugar kung saan ito nangyari. Sir Neb, confidential po ang mga impormasyon tungkol sa aming pamilya dahil alam kong may mga galit kay tatay at kahit wala na siya ay baka madamay pa rin kami at iba pang kamag-anak sa galit ng mga taong yon. Kaya ko lang i-share ang kwentong ito ay dahil wala pa akong narinig na kwento sa inyong channel na katulad ng sa amin. Sa palagay ko ay magiging interesado ang iba rito, kaya hindi ko na patatagalin ang kwento. Tawagin mo na lang po akong Lily. Nag-iisang anak ako ni tatay, pero may 3 akong kapatid kay mama dahil nag-asawa siya ulit. Bata pa ako nang maulila sa ama. 8 years old yata ako noon, pero toddler pa lang ako ay hiwalay na sina tatay at mama. Walang kaso sa akin noon kung hiwalay sila. Hindi ko nga alam na hiwalay na sila. Basta ang alam ko, minsan sa isang linggo ay susunduin ako ni tatay para doon muna ako magpalipas ng ilang araw sa bahay niya. Gustong gusto ko pa nga na pumupunta sa bahay ni tatay dahil malapit siya sa dagat. At bilang bata pa nga ako, ay lagi akong sabik sa dagat. Yung mga childhood photos ko nga, ang itim-itim ko dahil madalas ako sa dagat. Parating bilin sa akin noon ni mama at tatay na huwag akong pupunta sa dagat nang nag-iisa ako. Minsan ay tinakasan ko si tatay para maligo isang umaga at nang mahuli niya ako ay talaga namang napalo ako ng wagas. Pagkatapos ay hinatid niya ako agad kay mama. Ilang linggo ring hindi niya ako sinundo. Panay pagbisita lang siya sa akin. Grade 2 na ako nang mamatay si tatay. Sinabi nila noon, binangungot daw siya. Pero ang pinagtataka ko noon, may sikretong ginawa sina lolo sa katawan ni tatay. Ang sinabi nila noon sa mga kaibigan at ilang malayong kamag-anak ay kinremate si tatay. Pero ang totoo ay sinakay ni na lolo sa bangka ang katawan ni tatay at tinapon sa dagat. Alam ko dahil kasama ako roon. Iyak nga ako ng iyak kasi bakit nila ginawa yun kay tatay. Pinapangako ako noon ni na mama na walang pagsasabihan ng ginawa nila dahil kapag daw nalaman ng ibang tao ang ginawa nila ay makukulong sila at wala nang mag-aalaga sa akin. Siyempre natakot naman akong mag-isa kaya nanahimik na lang ako. Tapos ayun nga, may urn sa bahay ni lolo na may katabing picture ni tatay at yun ang pinaglamayan ng ilang kakilala. Kakaba-kaba ako noon sa lamay kasi natatakot ako na baka mahalata ng mga bisita na hindi talaga abo ni tatay yung nandoon sa urn. Ewan ko kung bakit ko naiisip yun noon. Ganoon yata talaga ang mga bata kapag may tinatagong sikreto. Tamang hinala. Matagal kong kinimkim yung sikretong yon hanggang sa noong high school na ako ay pinagtapat din ni mama sa akin ang buong katotohanan. Yun bang tipong para kaming nasa teleserye. Kinausap niya ako ng masinsinan, yung kaming dalawa lang. Akala ko nga sasabihin niyang ampun ako. Tapos yun pala, sasabihin lang niya na kabit siya ni tatay kaya hindi sila nagsasama noon. Naguluhan ako kasi may wedding pictures kaya sila. Hanggang ngayon nga nasa album yun. Paano ka ako na magiging kabit ang nanay ko? Gayong kasal nga sila ni tatay. Yun pala Sir Neb, ay umpisa pa lang ng napakagulo at napakahiwagang kwento ng buhay ni tatay. May mga pictures naman si tatay sa album, pero iba yung itsura niya sa alaala ko noong mga panahon na malapit na siyang mamatay. Noong mga huling taon niya, tandang-tanda ko na mahaba ang buhok ni tatay. Parang buhok ni Ka Freddy Aguilar. Wavy nga lang ang sa tatay ko at hindi rin niya tinatali. Medyo banlag din ang mga mata niya at parati siyang amoy isda. Hindi ko noon pinapansin na malansa siya. Hindi mangingisda ang tatay pero ganoon ang amoy niya. Sa isip ko noon,
malansa ang amoy ng mga nakatira sa tabing dagat. Teenager na ako nang ma-realize ko na yung mga batang kalaro ko noon na kapitbahay ni tatay ay hindi naman malansa. Bukod doon ay iba yung lansa ni tatay kumpara sa mga mangingisda na tatay ng mga kalaro ko. Hindi ko maipaliwanag, basta iba. Mabalik tayo sa mga pictures ni tatay. Iba yung itsura niya sa pictures na kasama pa niya si mama. Nakakahawig niya yung kontrabida na si Res Cortez. Ang layo sa naaalala kong mukha ni tatay. Sabi nila lolo noon ay may sakit si tatay, kaya nabanlag ang mga mata niya. At dahil bata pa ako noon ay bentang-benta naman sa akin ang mga paliwanag nila. Hanggang sa ipagtapat na nga ni mama ang totoo. Sabi ni mama, college pa lang sila nang magkakilala sila ni tatay. Pareho sila ng kinukuhang kurso. Magkasing edad sila at magkaklase. Naging mag-boyfriend sila pero naghiwalay rin noong graduation dahil umuwi si tatay sa probinsya nila at nawalan sila ng komunikasyon. Ewan ko kasi parang sa pagkakaunawa ko ay wala naman silang closure. Pero si mama raw ay nagkaroon ng ibang boyfriend noong wala na nga silang komunikasyon ni tatay. 3 taon daw ang nagdaan at bumalik sa Maynila si tatay. Nakita uli sila ni mama at nalaman ni mama ang dahilan ng pagbabalik Maynila ni tatay. May tinatakasan daw na diwata si tatay. At para hindi na ito masundan noon ay kailangang sumakay ni tatay ng barko. Kaya ayun siya at balik Maynila nga. Sabi ni mama, lapitin ng mga maligno at engkanto si tatay. Kahit daw noong nag-aaral pa sila ay may mga pagkakataon na nanununo si tatay o kaya ay nakakatuwaan ng kung anong elemento. Pero ang pinakamatinding araw ay yung diwata na nagkagusto kay tatay. Gusto raw itong asawahin at kunin kaya kailangan niyang lumayo sa probinsya nila. Sa pagbabalik daw na yon ni tatay sa Maynila ay hindi agad sila nagkabalikan ni mama dahil nga may boyfriend siyang iba noon. Hindi rin naman daw siya niligawan ni tatay kaya wala silang pakialaman. Nagdaan pa ang 2 taon bago sila nagkabalikan ni tatay. Pagkatapos ay nagpakasal sila agad at nabuo ako. Pagkasilang ko raw ay tsaka naman pinagtapat ni tatay kay mama na may iba pa itong nobya. Natural na galit si mama. Sabi pa raw niya kay tatay ay iharap sa kanya yung babae para maisampal niya sa mukha nito ang rehistro ng kasal nila. Pero doon na sinabi ni tatay na walang ubra yung kasal nila sa kapangyarihan ng nobya nito. Kapag daw nagalit ang babaeng yon ay pwede kaming mamatay ni mama. Akala raw ni mama ay mamamatay tao o mangkukulam yung babae. Pero mas matindi pa raw. Hindi raw yun katulad noong diwata na kapag tumawid ng dagat si tatay ay maiiwasan na ito. Yung nobya raw ni tatay, kahit saang sulok ng mundo siya magtago ay makakasunod ito dahil napakatindi raw noong magmahal. Matindi at makasarili. At kung hindi raw sasama si tatay roon sa babae ay aatakihin nito si mama para magpakalunod. Yung nobya na tinutukoy ni tatay ay isa raw si Rena. Natural hindi naniwala si mama. Kahit ako hindi naniwala sa kwento ni mama. Kaso nakurot lang niya ako at sinabihang makinig muna at huwag maging pilosopo. Tahimik na lang ako. Pero at that point, gusto ko nang umiyak kasi feeling ko nasisiraan na ng ulo si mama. Una niya kasing sinabi ay may diwata raw na nagkakagusto kay tatay. Tapos sunod, si Rena naman. Ano ba talaga yun? Sa pagpapatuloy nga ng kwento ni mama, hindi nga raw siya naniwala. Umiiyak na raw noon si mama at sinasabing kung gusto ni tatay na makipaghiwalay sa kanya o kung may babae ito ay sabihin lang kaysa naman gumagawa pa ng kwentong sirena. Sa frustration daw ni tatay para mapaniwala siya
ay sinama siya nito sa Manila Bay. Kinaukaw lang daw ni tatay yung tubig. Pagkatapos ay may tinuro ito kay mama. Sobrang kilabot daw ni mama noong nakita niya na may papalapit sa kanila na figura mula sa tubig. Kita raw niya yung imahe ng sirena pero hindi yung tuluyang lumapit sa kanila. Hindi nakita ni mama yung mukha noong sirena pero nakita niya ang hugis at sukat. Sobrang laki raw noon. Hindi kasukat ng tao kahit yung upper body. Akala raw niya ay malaki lang ang tingin niya roon dahil nasa ilalim ng tubig. Pero sabi ni tatay ay talagang malalaki raw ang mga sirena. Lagpas daw ng 15 talampakan ang haba ng mga yon mula ulo hanggang buntot. Tapos ay maskulado. Sabi pa raw ni tatay, mukha ring isda ang mukha ng mga sirena. Pero nagiging tao nga ang mga yon kapag gusto nila. Kapag daw anyong tao ang mga sirena, ay may pagkabanlag ang mga yon. At parating mahaba ang buhok, mapalalaki man o babae. So alam nyo na, hindi lahat ng banlag ang mga mata ay tao. Pero hindi rin naman lahat ay sirena. Isa lang yun sa mga distinctive features nila. Nahihirapan pa rin daw si mama na unawain o paniwalaan ang mga kwento ni tatay. Isip niya raw noon baka dinroga siya ni tatay kaya kung ano-ano ang nakita niya. Sabi naman daw ni tatay ay hindi na niya pipiliting maniwala si mama. Basta raw wag na wag siyang lalapit sa dagat o ilog, lalo na kung kasama ako. Dahil galit na galit daw sa amin yung sirena. Nagsasama pa rin sina mama at tatay. Pero napansin na nga ni mama na may mga kakaibang pangyayari sa kanila. Noon daw napansin din ni mama na napakabilis humaba ng buhok ni tatay. Kunwari nagpakrukat siya ngayon. Sa loob daw ng 1 linggo ay sumasayad na uli sa dulo ng tenga ang buhok ni tatay. As in mabilis talagang humaba. Kaya kalaunan ay hinayaan na lang niya na humaba hanggang sa likod. Tapos binabawasan na lang ni mama tuwing 1 linggo para hindi mahalata ng mga kapitbahay. Hindi rin daw nagtatali ng buhok si tatay kahit ganoon. Nakita ko nga yun. Never nagtali ng buhok si tatay kahit mahaba na yung buhok niya. At ang sabi ni mama ay para daw maitago yung tumutubong hasang sa may panga ni tatay. Yung hasang niya raw ay katulad ng sapating. Yung guhit sa gilid ng muka. Ang kaibahan lang, hindi napapansin kaagad yung kay tatay dahil nasa ilalim daw ng balat. Susubukan kong ipaliwanag yung itsura ng hasang ni tatay base na rin sa paliwanag ni mama. Kasi medyo nalalabuan din ako. Hindi naman daw talaga pansinin yon. Pero kapag nagsasalita o ngumunguya si tatay at pinakatitigan yung panga niya, ay may bumabakat na mga guhit. Yun nga raw kagaya ng sapating. Kapag naman daw nanggigigil si tatay at umiigting yung panga, ay literal na bubuka yung balat niya sa panga at makikita na talaga yung hasang. First time na nakita raw yon ni mama ay noong nag-away sila dahil sa pera. Galit na galit daw si tatay sa kanya at nanggigigil. Kaya nakita niya yung hasang nito. May tumutulo pa raw na tubig. Kaya natigil yung pagbubunganga ni mama. Nanginginig pa raw yung hasang at nagbubukas sara. Noong na-realize daw ni tatay na nakita ni mama yung hasang niya, ay parang napahiya raw ito at kumalma. Sumara daw yung hasang at tinakpan ni tatay ng buhok niya. Napag-isip-isip daw noon ni mama na hindi na talaga sila pwedeng magsama ni tatay dahil hindi na siya tao. Three years old daw ako noon. At sa loob ng 3 taon na pagsasama ni na mama at tatay na alam ni mama ang tungkol sa sirenang nobya ni tatay, ay noon lang daw niya na-realize na talagang matindi ang karibal niya. Yung tungkol sa hasang ni tatay na bumabakat sa panga, akala raw noon ni mama ay normal na may mga taong may guhit sa panga.
Kung titignan daw kasi ay parang wala naman yung matinding epekto. Pero noon ngang nakita niyang bumuka na yon sa panga ni tatay ay tsaka siya napaisip. Nagtanong na siya kay tatay at nagpakwento ng punot dulo ng ugnayan nila ng sirena. Sa kwento raw ni tatay, noong pagkagaling niya sa probinsya para takasan yung engkanto ay naniwala siya na hindi siya malalapitan ng mga elemento kung malapit siya sa tubig alat. Kasi nga dapat daw ay sumakay siya ng barko at tumawid ng dagat para hindi na siya noon masundan. So akala niya ay kakampi niya ang dagat. Ang kaso ay talaga palang lapitin ng mga nilalang si tatay. Kaya si Rena naman ang na-inlove sa kanya noong nangupahan siya sa malapit sa dagat. Ang natatandaan daw noon ni tatay ay gabi-gabi siyang nakakarinig ng ugong sa magkabila niyang tenga. Hindi siya makatulog kung hindi siya lalabas at maglalakad-lakad. Tapos mamamalayan na lang niya na nasa tabing dagat na siya at doon ay nakakarinig siya ng sobrang gandang boses na humuhuni. Nakakaramdam ng antok si tatay kapag naririnig niya yung huni, kaya umuuwi rin siya para makatulog na. Hanggang sa nakasanayan na niya ang ganoong routine at kusa na siyang pumupunta sa dagat gabi-gabi. May ideya raw si tatay na si Rena ang gumagawa noon dahil sanay na nga siya sa mga engkanto at maligno. Kaya sa isip ni tatay ay totoo rin ang mga sirena. Kaya lang ang akala ni tatay noon ay kaibigan niya ang sirena. Yun pala ay may gusto rin yun sa kanya at kalaunan ay kukunin siya. Isang gabi raw na nagpapaantok si tatay sa tabing dagat ay biglang umalon ng napakalakas at nahampas siya nun. Nadala si tatay sa kailaliman ng dagat at hindi siya makaahon. Kampay raw siya ng kampay hanggang sa makakita siya ng mga figura ng sirena. Ang lalaki nga raw ng mga yon. Tapos isa ang lumapit sa kanya at tinulungan siyang makaahon. Nung nasa ibabaw na sila ng tubig ay tsaka nakita ni tatay ang muka ng sirena. Nakakatakot daw dahil mukha ngang isda, pero sa sobrang takot niya ay hindi na siya makareact. Kinausap daw siya noon pero sa isip lang. Sabi raw nung sirena dahil iniligtas siya nito ay utang na ni tatay ang kanyang buhay. Kaya kailangan niyang magbigay ng kapalit. At ang kapalit daw ay maging nobya niya ito. Sa takot daw ni tatay na kung ano ang gawin sa kanya ng sirena ay pumayag siya. Inihatid daw siya noon sa Pampang at nang umahon ito sa tubig ay naging pagkaganda-gandang dalaga. Kaya lang ay banlag ang mga mata. Pinapangako siya nito na hindi mag-aasawa ng tao si tatay dahil sila na raw ang mag-asawa. Oo lang daw ng oo si tatay dahil sa takot o dahil nahipnotismo siya. Pero pagkatapos daw noon ay lumipat na ng tirahan si tatay. Akala niya ay matatakasan niya yung sirena. Pero sa tuwing makakakita siya ng tubig, kahit yung tubig lang sa baso, ay naaalala niya ito at ang pangako niya na hindi mag-aasawa. Humingi ng tulong si tatay sa albularyo para matakasan yung sirena. Pero dahil nangako raw siya roon ay hindi na siya magagamot pa. Dapat daw ay hindi siya nangako. Naghanap pa ng ibang albularyo si tatay dahil ayaw niyang maniwala na wala na siyang kawala roon sa sirena. Yung pangalawang napagtanungan ni tatay ay sinabi na magpakasal siya dahil mas malakas ang pinag-isa ng simbahan kaysa pangako lang. Naisip daw ni tatay na maghanap kaagad ng mapapangasawa noon. Kahit sino na lang daw. Pero nakokonsensya naman siya dahil parang gagamitin lang niya yung babae. Hanggang sa nagkita uli sila ni mama. Wala raw balak si tatay noon
na si mama ang pakasalan dahil ang alam niya ay may boyfriend nga ito. Tsaka nire-respeto raw ni tatay si mama dahil may pinagsamahan sila kahit wala naman talaga silang closure. Kaso yun ngang pagkakita uli nila ay nalaman niya na break na si mama at yung boyfriend nito. Kaya naisip ni tatay na baka sign na yon na si mama ang kailangan niyang pakasalan. Hindi pa uso noon ang cellphone kaya walang pagkakataon na magkausap sila para magkita uli. Ang ginawa raw ni tatay, humingi uli siya ng sign na kung magkikita uli sila ni mama kahit wala silang usapan na magkikita ay liligawan niya uli ito. Tapos ayun nga, nagkita silang muli kaya sinubukan na ni tatay na manligaw. Pumayag naman daw si mama tapos ay nagtanong na kung bakit bigla silang nawalan ng komunikasyon. Pinagtapat ni tatay ang tungkol sa engkanto na tinakasan niya pero hindi niya inamin yung tungkol sa sirena. Yung time na yon, pilit pa rin ini-ignore ni tatay yung parating pagsagi sa isip niya ng sirena tuwing may nakikita siyang tubig. Nung sagutin ni mama si tatay ay nagmamadali agad silang nagpakasal. Akala ni mama ay ayaw lang talaga siyang pakawalan ni tatay. Pero yun pala ay para nga matakasan nito yung sirena. Kilig na kilig pa raw yung mga kakilala nila noon kasi love is sweeter the second time around daw. Yun pala ay may ibang intensyon si tatay. Ang pagkakamali ni tatay, imbis na makawala siya sa pangako sa sirena, ay lalo lang siyang natali roon. Hindi na lang niya basta naaalala yung sirena kapag nakakakita siya ng tubig. Naririnig na raw niya uli yung mga ugong sa tenga niya na nagtutulak sa kanya na pumunta sa tabing dagat. Ang tinding araw dahil malayo na yung bahay nila noon sa dagat o ilog man lang. Pero naririnig pa rin ni tatay. Kaya para maiwasan yon ay parati siyang nagpapatugtog ng malakas. Tapos sa tuwing gabi naman ay naka-earphone siya. Hindi raw napapansin ni mama ang mga kakaibang gawin na yon ni tatay. Akala niya ay normal lang na gawain yon ni tatay. Hanggang sa malaman niya ang totoo noong pinanganak ako. Dahil pinagtapat na nga ni tatay ang lahat. Pinasok na rin daw kasi noong sirena ang panaginip ni tatay. Galit daw ito dahil nag-asawa si tatay. Pero mas tumindi ang galit nito nung isilang ako. Binantaan daw noong sirena si tatay na kapag lumapit sa dagat o ilog si mama at ako ay lulunurin niya kami. Kaya napilitan na si tatay na umamin kay mama. Pero yun nga, hindi naniwala si mama hanggang sa isama siya ni papa sa Manila Bay. Kaya lang daw hindi sinaktan noong sirena si mama nang magpakita ito sa kanila ay dahil kasama niya nga si tatay. Tapos kumbaga parang inintimidate lang noong sirena si mama sa pamamagitan ng pagpapatunay na totoo siya. Sabi pa ni mama, noon daw inamin ni tatay na kaya siya pinakasalan nito ay para matakasan ng sirena ay nag-away uli sila dahil ginamit lang siya nito. Pero umiiyak daw na sinabi ni tatay na mahal niya nga talaga si mama at kaya siya nito pinakasalan ay dahil gusto ni tatay ng masayang buhay kasama si mama. Oras na makawala na siya sa pangako sa sirena. Kaso nga ay hindi rin pala umubra ang payo na yon noong albularyo. Naging masama pa nga dahil nadamay lang kami ni mama sa problema. Biruin nyo naman, hindi kami pwedeng lumapit sa kahit anong anyong tubig dahil papatayin daw talaga kami noong sirena. Pero ang pinaka-turning point talaga na naging dahilan kung bakit naghiwalay sina mama at tatay ay noong magsimula ng kumalat ang balita sa bayan na may salot na sirena sa amin dahil nawawalan ng huli ang mga mangingisda. Malayo naman ang bahay namin sa dagat, mga 1 oras na biyahe rin, pero nakarating sa amin ang balita. Wala pa akong muwang noon.
Kwento lang din ito ni mama. Sabi niya may albularyo raw na tumingin sa lagay ng dagat dahil ilang buwan nang walang huli ang mga mangingisda. Normal naman daw yung ganoong pangyayari dahil minsan ay malakas manghuli yung malalaking fishing vessel. Pero yung ilang buwan na walang huli ay kakaiba na raw. So noong tinignan nga ng albularyo ay sinabi nito na may sirena raw na namimeste dahil may isang taga roon na nakagalit nito. May pangako raw sa sirena na hindi natupad kaya gumaganti ito at dinamay ang buong bayan. Alam niyo yung mga pelikula na hinahunting ng buong bayan ang salot? Parang ganoon daw ang pakiramdam ni na mama noon dahil kalat na kalat ang balita at galit na galit yung mga apektadong tao na naninirahan sa tabing dagat. Hanggang palengke raw ay usapan ang tungkol doon sa taong kinagalitan ng sirena. Sabi pa raw ng iba, oras na malaman nila kung sino yung taong yon ay itatapon nila sa dagat kasama pati ang pamilya nito na kumukonsinti rito. Imbis daw kasi na isuko sa sirena ay tinatago pa. Napakamakasarili. Natural takot na takot si tatay. Tapos yun na nga yung time na may hasang na siya at mabilis na humahaba na ang buhok at nababanlag na rin yung mga mata niya. Kaya sa takot niya na pati kami ni mama ay madamay sa galit ng mga tao ay umalis na lang siya. Yun na nga yung naghiwalay sila. Sabi raw ni tatay, bibisita na lang siya sa amin. Nang ibang bayan si tatay. Doon sa nilipatan niya ay nangupahan siya sa tabing dagat at kinausap yung sirena. Galit na galit daw yung sirena nang magkita silang muli ni tatay. Ready na raw si tatay na mamatay noon dahil kitang-kita niya sa mukha ng sirena na talagang galit ito. Pero nung umahon ito sa tubig at nag-anyong tao, ay umiiyak daw na yumakap yun sa kanya. Humingi raw ng tawad yung sirena sa ginawa nito sa dagat na malapit sa lugar ni tatay. Desperada na lang daw talaga ito na makuha siya kaya dinamay pati yung kabuhayan ng mga mangingisda. Pero dahil bumalik na si tatay ay pababalikin na rin daw nito yung mga isda. Basta mangako lang si tatay na hindi na niya ito tatakasan. Naiiyak daw si tatay noon dahil pinapapangako na naman siya ng sirena. Naalala niya raw yung sinabi ng unang albularyo na kinonsulta niya na hindi raw dapat nangangako sa sirena. Kinulit daw ng sirena si tatay na mangako siya na hindi na uli aalis. Kaya na-realize niya na patay talaga sa kanya yung sirena. Naisip niya na kung ganoon ay pwedeng siya ang magbigay ng kondisyon at papayag yung sirena. Basta wag lang niya itong iwan. Nakipagkasundo si tatay sa sirena. Mananatili siya sa lupa pero maninirahan siya sa tabing dagat para parati pa rin silang magkikita ng sirena. Pero kapalit noon ay hindi kami nito sasaktan o gagalawin man lang. Yung sirena naman daw ang hindi makapayag. Parang gusto talaga nito na tapusin o saktan kami ni mama. Hindi na nga raw nagulat si tatay noong tumanggi yung sirena. Sabi raw nito ay kaagaw niya kami kaya dapat kaming mawala dahil siya naman daw ang nauna kay tatay. Pero sabi ni tatay kung sasaktan daw kami ng sirena ay magpapakamatay siya. Doon na raw umiyak lalo yung sirena kaya umuo na agad ito at nangako na hindi kami sasaktan basta mananatili sa tabi niya si tatay. Pumayag na naman kaagad si tatay dahil pumayag din ng sirena na hindi na nga kami sasaktan. Kaya lang ay napakatuso raw talaga ng mga sirena. Hindi na unawa ang mabuti ni tatay ang ibig sabihin ng mananatili siya sa tabi nito. Hindi niya naisip na nakapagbitaw na naman siya ng matinding pangako na kailangan niyang tuparin. Sa pag-alis ni tatay sa lugar namin at paglapit sa sirena ay umayos muli ang huli ng mga mangingisda.
Akala ni mama ay safe na kami. Ang kaso ay dahil pala sa ilang buwan na walang huli ang mga mangingisda, ay may 3 katao ang nagpakamatay dahil sa kawalan ng pera. Kahit nagbalik na yung masaganang huli, ay hindi nawala yung galit noong mga namatayan. Huli na raw kasi ang lahat. Siguro daw ay nakuha o napatawad na noong salot na sirena ang taong nakaalitan nito. Pero yung mga taong nawalan ng mahal sa buhay dahil sa kawalan ng huli ay hindi makukuhang magpatawad. Buhay raw ang inutang, kaya buhay ang kabayaran. Pinaghahanap nila ang mga kaanak noong taong nakaaway ng sirena. At kung anuman ang gagawin nila, ay sila lang ang nakakaalam. Sabi nung albularyo, kung sino raw ang may kaanak na bigla na lang umalis ng walang matinong dahilan, ay yun na nga ang target nila. Sa takot ni mama, ay umalis kaagad kami sa bayan na yon. At hanggang ngayon ay hindi na bumalik. Baka nga raw kasi hanggang ngayon ay pinaghahanap pa kami. O kaya naman ay natukoy ng kami ang pamilya noong nakaaway ng sirena. Kaya nga wala akong binanggit na totoong pangalan namin dito sa kadahilanang yan. Doon sa nilipatan namin ay sinamahan kami ng kapatid ni mama na si Tita Sally. Hindi alam ni tita ang totoong dahilan kung bakit naghiwalay sina mama at tatay. Ang sabi lang ni mama ay may kabit si tatay, na totoo rin naman. Yun nga lang ay hindi na sinabi ni mama na sirena yon. Galit ang pamilya ni mama kay tatay at nagtataka sila kung bakit in good terms pa rin ang parents ko kahit may kabit si tatay. Kasi ay nakakabisita siya sa amin, tapos ay pinapayagan pa na makuha ako minsan sa 1 linggo. Sa natatandaan ko ay masaya naman ako noon kahit sa ganoong setup. Gaya nga ng sinabi ko ay hindi ko alam na hiwalay ang parents ko. Basta ang sabi lang nila lagi ay huwag akong pupunta sa dagat nang nag-iisa. Akala ko noon ay takot lang sila na malunod ako. Pero noon ngang pinagtapat na ni mama sa akin ang totoo, ay tsaka ko nalaman na galit nga sa amin ang sirena. Kahit pa nangako ito na hindi kami gagalawin, ay nag-iingat pa rin sina mama. Hindi ko nakita kailanman ang sirena na yon, pero noong naikwento na ni mama ang tungkol sa kanya, ay may mga naaalala kong ilang pangyayari na hindi ko maipaliwanag noong bata pa ako. Meron ding mga pangyayari na hindi ko pinapansin, pero dahil sa kwento ng sirena ay nagkaroon ng sense. Kagaya na lang noong mga taong mahaba ang buhok at banlag. Kapag naroon ako sa bahay ni tatay, meron siyang kausap parati na lalaking mahaba ang buhok. Madalas bumisita yon kay tatay at ang pinag-uusapan nila ay may kinalaman sa pangako. Naririnig ko na sinasabi noong lalaki na wag daw makakalimot sa pangako si tatay. Bukod sa lalaking yon, kapag naglalakad-lakad kami ni tatay sa tabing dagat, parati talaga akong nakakakita ng mahahabang buhok na banlag. Hindi ko maalala kung pinapansin sila ni tatay, pero hindi sila nawawala sa tuwing naroon ako. Iba-ibang tao, pero lahat ay iisa ang itsura. Naisip ko nga mga bantay kaya yon ni tatay o bantay ko. Kapag kaya natsyempohan nila ako na nag-iisa, ay lulunurin kaya nila ako? Galit kaya sila sa akin? O isa kaya sa mga babaeng ganon ng itsura ay yun ang sirena na nobya ni tatay? Hindi ko alam, kasi magmula nang mamatay si tatay ay hindi na ako bumalik doon sa bahay niya. Binenta kasi yon ni na lolo. Ngayon kapag nakakakita ako ng mga banlag na mahaba ang buhok, feeling ko mga sirena. Naiilang tuloy ako. Isa pa sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay ang kayamanan ni tatay. Kahit wala siyang trabaho. Alam kong wala siyang trabaho dahil anytime na gusto ko siyang makita ay pwede. Parati siyang may oras sa akin at parati siyang nakakagala kahit saan, kahit kailan. Kaya nga tuwang-tuwa ako na kasama siya. Pero sa kabila ng kawalan niya ng trabaho, maganda ang bahay ng tatay ko sa dagat.
at sunod ako sa luho sa kanya. Sinusustentuhan din niya kami ni Mama. Mapera daw talaga si tatay dahil sa kanya na rin mismo nang galing, at kinuwento raw kay Mama na binibigyan siya ng Serena ng mga alahas at mamahaling gamit na nakukuha nito sa mga lumubog na barko. Pati raw mga perlas ay sinusuplayan ng Serena ang tatay ko. Galante raw yung Serena at kung ano-ano pang regalo ang binibigay kay tatay. Sa sobrang dami ng pera ni tatay, pati sina lolo at mga kapatid niya ay nabibigyan pa niya. Sinasaway nga raw ni lolo si tatay na huwag tatanggapin ang mga regalo noong Serena dahil hindi niya alam kung ano ang kapalit noon. Pero ang sagot daw ni tatay ay alam niya kung ano ang kapalit, kaya nga raw tanggap siya ng tanggap at hingi pa rin ng hingi. Mahal na mahal ni lolo si tatay, kaya ayaw niyang pumayag sa kapalit ng lahat ng regalo ng Serena. Kaya gumawa siya ng paraan para makawala si tatay dito. Hindi ko alam na nangyari pala itong sunod na ikukwento ko, pero sabi ni Mama, ito raw ang dahilan kung bakit putol ang 3 daliri sa kanang kamay ng isa kong tito na kapatid ni tatay. Ayaw na raw ni tatay na humanap ng paraan para makatakas sa Serena dahil ginawa na nga niya ang lahat para magawa yon, pero walang nangyari. Si lolo naman, malakas ang paniniwala niya na magwawagi ang kabutihan sa kasamaan. Yung pera na binibigay ni tatay kay lolo mula sa Serena ay ginamit naman ni lolo para maghanap ng makakapatay sa Serena. Alam nyo ba na may mga hunter pala ng Serena? Kaya lang ay hindi rito sa Pilipinas at hindi rin sila mga Pilipino. Mga Dutch yung nakilala ni lolo na hindi raw malaman ni Mama kung papanong nahanap ni lolo. Basta isang araw daw ay nabalitaan na lang niya na naospital sila lolo at yung hunting na yon ang dahilan. Pero ang sinabi nila sa mga doktor ay binagyo sila sa dagat. Ganito ang nangyari. Sabi raw noong mga Dutch, sikreto talaga ang panghuhuli nila ng Serena dahil ayaw nilang magkaroon ng kahati sa kanila. Sobrang hirap daw kasing manghuli noon dahil sobrang lalakas at kadalasan ay kampihan pa. Pero bukod doon ay endangered ang mga Serena. Matagal daw kasi bago magbuntis at manganak ang mga yon. Ang mga customer daw nitong mga Dutch ay mga kolektor at mga gumagawa ng traditional medicine. Kung anong parte ng Serena ang ginagawang gamot at kung saan ito gamot ay hindi nila alam. Marami na raw nahuling Serena yung mga Dutch dahil pinakita pa kina lolo yung mga larawan ng mga huli nito. Si tatay tuloy nabuhayan ng loob na baka sakaling matakasan pa nga niya ang pangako sa Serena oras na mahuli ito. Sumakay raw sina lolo, tatay, Tito Anjo, Tito Bert at yung grupo ng mga Dutch. Marami raw sila. Yung barko na ginamit nila ay kasing laki raw ng isang passenger ship. Normal naman daw ang itsura. Yung bandang pasukan ng mga sasakyan na sinasakay ng barko, doon daw naghihintay yung grupo nila lolo. Maya-maya daw ay kinaukaw ni tatay yung tubig. Saglit nga lang daw at nakita nila yon. Lumapit yung Serena. Si Tito Bert daw natulala pagkakita sa Serena. Noong nakita na nga ng mga Dutch na papalapit na yon, ay inutusan sila na isuot yung mga earplugs dahil pabubusinahin ng ubod ng lakas ang barko. Kahinaan daw kasi ng mga Serena ang malalakas na tunog. Sabi raw noong isang Dutch, isa sa dahilan kung bakit napakalakas ng busina ng barko ay para mapalayas ang mga Serena sa paligid. Nakakapangilabot kung totoo nga na isa yun sa dahilan. Kasi ibig sabihin pala, alam ng mga gumagawa ng barko ang tungkol sa mga Serena.
Pagbusina raw noong barko ay nagpapasag yung sirena at parang nahilo daw dahil nagpaikot-ikot yung langoy niya. Doon na raw kumilos yung mga Dutch at nilambat ito. Ang gamit daw na lambat ay gawa sa metal dahil isa rin yun sa kahinaan ng mga sirena. Nagmamadali na raw na hinila ng mga yon ang lambat dahil siguradong nagtatawag na raw ng saklolo yung sirena. Hindi nga sila nagkamali dahil ilang sandali lang ay umugoy na ng umugoy yung barko. Kahit payapa naman ang kabuuan ng dagat. Sa kakamadali nila na mahila yung lambat, ay tumulong na sina tito, lolo at tatay na mahila yon. Kaso dahil sa kauugoy ng barko, ay na-outbalance si Tito Anjo at nahulog sa dagat. Nilundag siya noong 2 Dutch habang sina lolo naman ay halos maiyak sa takot dahil kinuyog daw ng mga sirena sina tito at hinihila pa ilalim sa tubig. Kaya lang sila hindi makuha ng mga sirena ay dahil sinasaksak sila noong 2 Dutch na may bitbit palang mahahabang patalim. Tapos ay tinutuhog din noong iba pa na nasa barko yung mga lumalapit. Tinutok din sa kanila yung speaker kaya nataranta ang mga sirena at nilubayan sila. Kaso sa kawawasiwas ng patalim noong isa sa 2 Dutch ay tinamaan yung kanang kamay ni Tito at naputol nga ang 3 niyang daliri. Naiahon sila sa tubig pero yung sirena ay hindi pa rin mahila-hila dahil nakikipaghilahan sa lambat yung iba pa. Yung speaker na nakatapat sa mga ito ay binabasa ng mga sirena sabay may mga lumulundag pa raw para mailaglag yun sa tubig. Noong nakikita ng mga Dutch na tagilid na sila dahil nagkakrak na raw yung tunog ng speaker, ay pinaandar na ng mga ito yung barko at kinaladkad yung sirena sa lambat. Hinabol pa rin sila noong iba pa. Si tatay naman daw, sabi ni lolo, sigaw ng sigaw na tama na raw at hayaan na lang na makawala yung sirena. Ayaw raw pumayag noong mga Dutch dahil nang hihinayang sa huli. Kaso si tatay raw parang naaawa na doon sa sirena. Nasuntok pa nga raw ni lolo si tatay dahil malapit na siyang makawala sa pangako sa sirena tapos ay susuko pa siya. Kaso si tatay raw umiiyak na at naaawa talaga sa sirena. Si Tito Anjo naman daw ang sumuntok kay tatay dahil naputulan na nga raw ito at lahat ng daliri para mahuli yung sirena ay aayaw pa ito. Sa lakas daw ng suntok ni Tito Anjo, kahit dadalawa ang daliri sa kanang kamay ay tulog si tatay. Noong nakita raw ng sirena na nawalan ng malay si tatay ay nagwala ito at lumundag sa loob ng barko. Nagkagulo dahil sobrang lakas noon kahit pa sinasaksak ng sibat ng mga Dutch. May iba pa raw sirena na naglulundagan sa barko kaya ang naging misyon na lang nila noon ay makarating sa Pampang para matakasan ng mga yon. Si tatay raw hinila ni Tito Bert papasok sa kaloob-looban ng barko kasi gusto siyang makuha noong sirena. Hindi na raw sila magkaintindihan sa gulo dahil nagsisihuni yung mga sirena at inaantok sila dahil nahulog na yung mga earplugs. Last resort daw noong mga Dutch ay tirahin ng harpoon yung mga sirena kaya kusa nang nagtalunan sa tubig ang mga yon. May isang maliit daw na natira at yun ang kinulong noong mga Dutch para ibenta. Hindi na sila nahabol ng mga sirena para iligtas ang kasama ng mga ito dahil malapit na sila sa Pampang at may iba pang barko na nasa malapit. Pagdating sa Pampang ay pinababa lang sina lolo at yung ibang Dutch na sugatan para madala sa ospital. Tapos ay umalis na rin yung barko para ibenta ang nahuling sirena. Takot na takot daw noon sina lolo dahil sa dami ng sirenang umatake sa kanila. Pero tinawanan lang sila ng 3 Dutch na sugatan. 4 lang daw ang sirenang umatake sa kanila
Kasama na yung sirena na nobya ni tatay. Hindi makapaniwala sina lolo dahil sa sobrang gulo ay inakala nilang marami yung mga sirena. Pero magalaw lang daw ang tubig at mabilis kumilos yung mga sirena, kaya akala nila ay marami ang mga yon. Nagsorry pa raw yung mga Dutch kay lolo dahil hindi nga nahuli yung target. Nung magkamalay si tatay, ay tulala raw ito at umiiyak. Nung kamustahin siya ni lolo, ay sinabi niya na malapit na siyang mamatay. Dapat daw ay hindi na lang nila tinangkang mahuli o mapatay yung sirena. Okay naman daw kasi ang dating samahan nila, pero nang tinangka itong hulihin ay galit na naman ito, lalo pa. At isa sa kauri nito ang kinuha nila. Kung hindi raw siya nito makukuha ay mamalasin ang buong pamilya namin hanggang sa ika-7 henerasyon. Seven o 8 years old yata ako noon. Isang araw ay sinundo ako ni mama sa school kahit hindi pa tapos ang klase. Umuwi raw muna kami kina lolo dahil may mahalagang pag-uusapan. Namumugto yung mga mata ni mama noon pero hindi ako nagtatanong. Natatakot yata akong malaman kung ano ang nangyari. Hindi kami sa bahay nila lolo nagpunta, kundi sa bahay ni tatay. Doon na nga nila sinabi ang nangyari. Sabi ni lolo, noong umaga raw ay kinausap siya ni tatay at binilinan ng mga dapat gawin oras na mamatay siya. Hindi raw akalain ni lolo na mamamatay rin ng araw na yon si tatay. Akala raw niya ay naghahanda lang ito. Basta nakita na lang niya na wala nang buhay si tatay habang nakaupo sa sofa. Ayaw raw sanang sundin ni lolo ang mga habilin ni tatay, pero alam niyang kung hindi niya yun gagawin ay posibleng magkatotoo nga ang kamalasan na maaaring tumama sa pamilya. Bilin daw ni tatay na dapat kumpleto ang mga magulang, kapatid, asawa at anak niya kapag binigay na siya sa dagat, para daw matandaan ng sirena kung sino ang pamilya niya at hindi kami tamaan ng sumpa. Yun ang dahilan kung bakit sa mura kong edad ay nasaksihan ko ng itapon sa dagat ang katawan ng sarili kong ama. At pinagbawalan akong sabihin yon sa ibang tao. Sa pagkamatay ni tatay ay sinisi ni lolo ang sarili niya. Siya kasi ang nagkumbinsi kay tatay na hulihin at patayin yung sirena. Kaya lalo lang itong nagalit at napadali ang buhay ng anak niya. Sabi raw kasi ni tatay, darating talaga ang araw na kukunin siya ng sirena. Kaya nga raw unti-unti nang nagbabago ang itsura niya ay dahil hinahanda na siya sa oras na magiging sirena na rin siya. May kasunduan daw pala si tatay at yung sirena. Nahihintayin lang ni tatay na makapag-asawa ko at magkapamilya bago siya tuluyang sumama rito. Daang taon daw ang buhay ng mga nilalang na yon, kaya hindi ito maiinip sa paghihintay kay tatay. Gusto raw ni tatay na makitang nasa maayos na akong kalagayan bago niya ako tuluyang iwanan. Kaso dahil nga sa nangyari ay maaga siyang kinuha ng sirena. Sa umpisa ng kwento ni mama ay naiisip kong baliw na siya. Pero nung matapos ang kwento ay nasagot ang marami kong tanong noong bata pa ako. May parte sa akin na gusto kong sisihin si lolo. 27 years old na ako ngayon at wala pa rin akong asawa at anak. Kung hindi nakialam si lolo noon ay tiyak na buhay pa si tatay hanggang ngayon. 20 years ang nanakaw sa aming mag-ama nang dahil sa desisyon nila noon na pumutol pa nga sa mga daliri ni Tito Anjo. Kung iisipin ay okay naman talaga ang buhay namin noon. Walang nabanggit si mama na nagdusa si tatay magmula nang maghiwalay sila at manirahan ito sa tabing dagat. Maginhawa pa nga ang buhay niya dahil sa mga kayamanang binibigay noong sirena. Ano kung malansa si tatay
Mapera naman siya at buhay. Nakakasama ko at nakikita. May kasunduan sila noong Serena na mukhang matutupad naman sana. Kaso wala eh. Nangyari na. Yung pinagbentahan ng bahay ni tatay, binigay ni lolo kay mama. Gamitin daw ni mama para sa akin. Noong 18 ako ay binigay ni mama sa akin ang perang yon at ako na raw ang bahala. Hanggang ngayon ay hindi ko magalaw yung pera dahil naiisip ko na buhay ni tatay ang naging kapalit nun. Nalulungkot ako kapag naiisip ko ang nangyari sa kanya. Nagsakripisyo si tatay para hindi maghirap ang angkan namin. Siguro ikukwento ko na lang din sa magiging anak ko ang naging buhay niya para malaman ng anak ko ang sakripisyo ng lolo niya. Iniisip ko na lang kung nasaan man ang tatay ko ngayon, sana ay nasa mabuti siya kahit hindi kami ang pamilyang kasama niya.